Ikatlong araw ng paghahain ng kandidatura, naghain na ng Certificate of Candidacy ang tatlong pambato sa pagkasenador ng PDP. Live mula sa Manila Hotel, Tent City, nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Mon, sino-sino nang nag-file ng COC riyan? Cheryl, pinangunahan nga ng mga pambato ng Partido Demokratikong Pilipino o PDP ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang mga naghain ngayong ikatlong araw ng filing ng COC o Certificates of Candidacy. May kanya-kanya ring pangmalakasang kasama at representative ang iba pang mga aspirant. Sabay-sabay na naghain ng kanilang Certificates of Candidacy sina re-election ni Senators Bongo at Bato de la Rosa, pati na ang aktor na si Philip Salvador. Sila ang mga pambato sa Senado ng Partido Demokratiko Pilipino o PDP kung saan tumatayong chairman si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasama ng tatlo sa paghahain ang mismong presidente ngayon ng PDP na si Senator Robin Padilla. Aminado si de la Rosa na maaaring makaapekto sa kanilang kandidatura ang mga pambabatiko sa pamilya Duterte. Kabilang ang investigasyon ng International Criminal Court sa war on drugs. They form part of a grand demolition job against us, the Duterte and the allies of Duterte. So, I leave it up to the people. The people know very well what is the real score. Kung sila naniniwala na si Bato ay masamang tao, then please, by all means, do not vote for me. Pero tingin ni Go, baka may bisa pa rin sa publiko ang Duterte Magic. Mga kababayan ko, kayo na pong humusga kung sa tingin ninyong nakatulong po sa inyo ang mga programa niya noong 2016 up to 2022. Yung mga build programs, yung kampanya niya against criminality. Kung nakakalakad ho ba ang inyong anak na hindi nasasaktan at nababastos, kayo na pong humusga. Patuloy naman daw ang pagkumbinsi sa dating Pangulo na tumakbo sa eleksyon. Ako hanggang ngayon, nakikiusap kay Mayor. Ang kailangan natin sa leader natin, yung wisdom. Nakita naman natin yung wisdom ni Pangulong Duterte nung panahon ng pandemic, lalagpasan natin yung pandemic. Yan po ang tinatawag na wait and see tayong lahat until the last day of filing. Emosyonal namang humarap ang asawa ni Doc Willie Ong matapos maghain ng COC para sa pagtakbo ng kanyang asawa sa Senado. Andito po ako para ang may bahay ni Doc Willie Ong para i-represent siya for Senator. Maraming salamat po sa lahat ng nagdasal for Doc Willie Ong. Thank you po. Aminado silang hindi na dapat tatakbo si Doc Willie nung una. Sinabi nga sa akin personal na may sakit siya. Although ang kanyang intention ay ilaban yung sakit niya, pero siguro dahil may oras siya pong magnilay-nilay na pagdesisyon na I think this is something of a sign. Dinesisyon niya pong tumakbo despite all the odds. Nakatakda raw bumalik sa Pilipinas ni Doc Willie sa Disyembre para personal na mangampanya. Hindi po ako kandidato, nandito po ako bilang isang nanay na sumusuporta sa aking anak. Na si Brian. Mismong si Senadora Grace po naman ang nagpakilala sa anak na si Brian Polya Manzares na tumatayong first nominee ng FPJ Panday Bayanihan Party List. Isusulong daw nila ang mga programa para sa food, progress at justice. Git ni Brian, nagsimula lang daw na foundation ng kanilang grupo hanggang sa makahanap ng tamang timing. Ngayon ay napatapos na po ang termino ng aking ina. Importante na ituloy namin ang kanyang legislative agenda at ang pangarap ni FPJ para sa bayan. Ilan pa sa mga nagpakita ng interes sa party list race, ang Swerte Party List, nakakatawan daw sa mga solo parents, re-electionist na BHW Party List at ang Health Workers Party List na pinagbigyan na ng COMELEC makatakbo matapos i-disqualify noong una. Marami ring mga naghain ng COC sa pagkasenador gaya ng proud LGBT member na bahagi ng Manobo Tribe na si Jose Bonilla at first-timer na si Khalid Kasimra.
Cheryl, ngayong araw, umabot sa 12 ang mga naghain ng kanilang COC sa pagkasenador habang 9 naman para sa party list. Humabol nga ngayong hapon itong Ahon Mahirap party list na kung saan pinapangunahan yan ng vlogger businessman na si Wilbur Tolentino kasama si outgoing Pateros Mayor Ike Ponce bilang kanilang first at second nominees. Samantala, ka-anunsyo lamang ngayon ng COMELEC nag-withdraw ang St. Timothy Construction Corporation para maging bahagi na maging election provider ng bansa. Ito yung sa joint venture. Ito kasing St. Timothy ay isa sa 3 kumpanya na kabilang sa local joint venture na nabuo kasama ng Meru. Ayon sa COMELEC, nakatanggap do kasi sila ng impormasyon na ilan sa mga opisyal itong St. Timothy ay nakatakdang tumakbo sa darating na halalan bagay na magiging conflict of interest daw. Paglino ng COMELEC, hindi raw makakaapekto ito sa integridad ng darating na halalan dahil nananatili naman daw sa Meru yung technical aspect at patuloy naman daw yung pagdating pa ng mga automated counting machines mula sa South Korea. Ang papel lang daw nitong St. Timothy sa kontrata ay maging net financial capacity or net financial contracting capacity o yung NFCC. Ito yung credit line na nagsisiguro na may pondong kakailanganin. Cheryl. Maraming salamat, Mon Gualvez. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.